Sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang mga naganap sa Tiananmen Square sa China noong taong 1989. Narito si Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Ang mga pangyayari sa nagdaang araw sa Hong Kong kung saan ipinaglaban ng kanilang mga mamamayan ang demokrasya ay tila nagpapaalala sa atin ng ating mismong People Power Revolution. Ang unang pagkakataon sa daigdig na nabawi ng isang bayan ang demokrasya at nagkamit ng kalayaan sa isang mapayapang kilos protesta. Tayo ang naging bento ng mapayapang people power na ginaya ng buong mundo at nagpalaya sa maraming bansa sa ilalim ng diktadura. Ngunit, minsan na rin itong ginaya sa Beijing, sa mismong puso ng Tsina. Ngunit, naging madugo ang katapusan nito. Ano ang nangyari sa Tiananmen Square noong spring of 1989? Nagsimula ito sa pagkamatay sa sakit ng sinibak na pangkalahatang kalihim ng Partido Komunista, si Hu Yaobang, noong April 15, 1989. Sa kabila ng pagbabawal, nagmarcha ang mga estudyante upang alalahanin ang reformistang si Hu patungong Tiananmen Square o Gate of Heavenly Peace sa sentro ng pamahalaang komunista sa Tsina. Ito ang naging simula ng mga serye ng protesta sa liwasan at sa iba pang lalawigan na lalahukan ng mga nag-boycott na estudyante at mga propesor na nagnanais na wakasan ang katiwalian at kalaunan paghiling sa kalayaan sa pamamahayag at pagwawakas ng paghahari ng nakatatanda sa Politburo sa Tsina sa pamumuno ni Deng Xiaoping. Minsan, umabot sa mahigit 1 milyon ang mga nagprotesta mula sa iba't ibang sektor. Ang iba'y naglakbay pa patungong Beijing upang makisama sa protesta. Sa kabila nito, naging mapayapa ang mga demonstrasyon. Nang tumanggi ang pamahalaan na makipagkita sa ilang mga lider estudyante, 3,000 ang nagdaos ng hunger strike sa panahon mismo ng pagbisita ni Premier Mikhail Gorbachev ng Unyong Sobyet sa Tsina kung kailan nagdagsaan ang dayuhang media. Napahiya ang pamahalaan. Noong May 19, nakipag-usap sa mga lider estudyante si Premier Li Peng, ngunit humantong lamang ito sa bangayan. Kinabukasan, ipinaproklama ang batas militar. Matapos ng ilang linggong pagsakop sa plaza, wala pa rin nangyayari at tila naging basurahan na ang liwasan nang hina ang moral ng mga demonstrador. Ninais ng mga radikal na manatili habang ang mga moderato naman ay nais ng magsiuwi. Nanaig ang mga radikal at nanatili ang mga demonstrador at tila muling nabuhay ang kanilang mga diwa nang noong May 30, isang estatwang plaster ng diwata ng demokrasya ang itinayo ng mga mag-aaral ng Central Academy of Fine Arts sa plaza. Dahil ubod ng daming interes at naisingin ng mga demonstrador, naging malabo sa pamahalaan kung kanino makikipag-usap. Ang pagkakawatak-watak sa mga demonstrador ay nakita rin sa pagkakawatak-watak sa loob ng pamahalaan dahil may mga tao sa partido na nais na rin ng pagbabago. Ngunit, nagpasya ang nakatatanda sa partido. Sa gabi ng June 4, nilusob ng PLA ang plaza. Sa mga kalsada sa paligid ng Tiananmen, maraming nasawi na hindi mabilang dahil ipinagbawal ng pamahalaan na talakayin ang mga pangyayari. Sa kabila ng pagkabigo, naging inspirasyon sa mundo ang nag-iisang demonstrador na kinabukasan ay tumayo sa harapan ng isang batalyong tangke at pinatigil ang kanilang pagkilos ng 5 minuto. Buti pa siya, nag-EDSA kahit nag-iisa. Dito sa Pilipinas, napakaraming gusto nang yakapin ulit ang isang diktadura. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.